Scorpio. This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy ng mga Scorpio, please. Collective energy ng mga Scorpio. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers, Scorpio. Let's see. Any good news and guidance para sa ating mga Scorpio? Third party ang aga naman. Third party disagreements, mga taong hindi ka gusto, okay? Alam mo yung energy ng Scorpio, parang very resilient, ang daming transformation sa buhay, ang lapit sa chismis, ang lapit sa betrayal. May mga taong pinagchichismisan ka, hindi ka gusto. May mga storyang totoo. May storyang hindi. Okay, so, this is like, ang nakikita ko dito is, sinisiraan ka. Okay, sinisira yung reputasyon mo. Chinichismis ka. Babaero ka daw. Okay, so, I feel may mga jealousy energy dito. May mga na-involve na multiple feminine sa connection na to. At merong track record ang masculine sa connection na to na naging mapaglaro sa pag-ibig. So, I just feel na parang nagkaroon ng bagong love interest at may bulong-bulungan. Alam mo ba? Mag-ingat ka dyan. 3 baby mama niyan. Okay. So, there's a masculine in this connection who's trying to avoid conflict. Hanggang kaya niyang ilihim ang mga nakaraan, ililihim niya. Okay. But, sabi ng masculine sa connection na to, nagfo-focus daw siya sa kaperahan kabuhayan. Doon nagde-detach siya sa isang pag-ibig, but merong isang feminine. Okay? Isa. Out of the many, meron daw isang like natatangi at mahal pa rin niya. Okay? Nagkaroon ng like kasunduan sa pag-ibig na hindi nagbunga ng maganda, binulate kung ano man nangyari, kinain ng ibon. Hindi natuloy ang love offer. The feminine in this connection, bakit ako natatawa dito? Okay. Bakit ganon? Okay, may mga chismisan. So, may mga offer na hindi natupad. Umasa ang feminine. Do sabi ni feminine, ay nako, nakakapagod. Ayoko nang umasa. Kumbaga doon sa pinangakong stability, yung poste, ting-ting, okay? Pag humangin ng konti, gigiba na to. Hindi daw nag-move forward yung mga solid plans. And it feels like the feminine in this connection, sabi niya, ayaw ko na. Kahit ano pang sabihin niya, ayaw na. Alam din ng feminine, the official feminine sa connection na to na may nai-involve or meron na namang ini-entertain na bagong passionate energy, passionate connection si masculine. Oo, bad news, pero hindi na daw siya interesado. Lumalayo na siya. Hindi na nga rin siya umaasa doon sa mga pangakong binigay sa kanya ni masculine. Okay na daw siya. Lumayo-layo na daw tong masculine na to. Okay? So, sinubukan namang ilaban tong connection na to, but parang kumbaga sa imbes na maging inspirasyon, naging stress, no? And the feminine, the official feminine in this connection feels so stressed. Alam niya na meron naman laging ine-entertain na third party si masculine, but sabi niya wala na siyang pakialam kahit ano pang malaman niya. Okay? You might be dealing with a Virgo, Leo, Sag, Aries. Paglayo sa pag-ibig, Cancer, Aqua. Okay. Let's see. Pag alam mo na, wag mo nang i-paint pa ng ibang ano yan. Right now, ang ating mga Scorpio ay nagfo-focus sa kanyang sarili, mga natutunan sa buhay. Tanggap mo na may mga bagay na hindi nag-transpire, hindi nag-manifest the way you want it to at nile-let go mo na yon. Okay?
meron kang like minamanifest na wish fulfillment right now. And it feels like nadidisappoint ka kung ano man yung mga nangyayari. Sabi mo, hindi ito yung gusto mong life, hindi ito yung gusto mong relasyon, hindi ito yung gusto mong sitwasyon. And minsan parang nawawalan ka na ng confidence. Minsan kasi pagod lang yan, burnout, because of too much transformation, too much like obligasyon, pagod, no? Minsan kailangan lang ng pahinga. So, meron kang prayers and manifestations na sana mahanap mo na yung totoong pag-ibig, yung soulmate na pinagpe-pray mo. Kaya lang sabi mo, bakit puro karmic yung dumarating? So, maraming ino-overthink ang feminine sa connection na to. Bakit ganun, Lord? Bakit mo ko pinaparusahan ng ganito? Bakit puro sinungaling yung na-encounter mo na masculine? But it feels like the masculine in this connection, nagsisinungaling siya because gusto pa niyang i-keep si feminine. Okay? Very selfish intention. The masculine in this connection, hindi siya ready for a commitment long term. Though kung may anak or family na na-involve, though hindi siya ready, pero gusto niyang, dyan ka lang, wait lang. At wala din siyang parang enough resources to take care of this family energy. At wala din siyang enough resources or readiness to plan, no, yung future with this feminine. Kumbaga puro pangako lang, punta tayo doon, punta tayong ganyan, wala ka palang gas, okay? So, yung motor mo, isa lang gulong. Okay? So, maraming pinagpe-pray ang ating feminine na sana magkaroon na siya ng financial stability. At sabi niya, wala naman choice. Lord, bigyan mo na lang ako ng strength. Okay. It feels like for some of you, ipaglalaban ang relasyon. There is a masculine here na gustong ipaglaban ang connection na to, especially with the baby mama. But I don't think na kaya niyang i-communicate na maayos ang kanyang pag-ibig or intention. Marami siyang sasabihin na gusto niyang i-build na life together with the official person. Gusto niya ng victory sa kanyang baby mama. Because the emperor is the energy of the baby daddy. Sabi niya, just hang on, feminine, andito ako. Suportahan mo ko sa aking mga financial goals. Darating din yung time, yayaman din ako. Pero sa ngayon, pautang muna. Oh my gosh. Okay, that would not be for everyone. But for most of you, there is a masculine here who would try to communicate with the feminine na gusto niyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig, gusto niyang ipaglaban ang kanyang place to be the baby daddy, to be the husband energy. Marami daw siyang gustong tuparin na pangako, pangarap with the feminine. But, di umano, it feels like this is like magandang intensyon, pero kung magiging maganda yung outcome, I don't think so. Maaring ma-realize ng ating feminine with a judgment in reverse na maaring nagkamali na naman siya sa pagtitiwala at maaring nagsayang na naman siya ng panahon with his masculine. Maaring may mga false promises, kasinungalingan. Kung sasabihin iniwan na ang third party, I don't think so. Kung talagang dedicated na ayusin ang kabuhayan kapirahan, I think yes. Pero kung maaayos niya to anytime soon at makakatulong sa kabuhayan mo, feminine, I don't think so. Marami kang matututunan na naman na lesson by giving this masculine another chance. Hindi ko sinabing blessing, may matatanggap ka na naman na lesson. Award sa mga lesson, okay. And it feels like magkakaroon na naman ng new beginning ang ating feminine. Feminine, bahala ka na. Minsan kasi, kailangan muna nating hayaan si masculine na ayusin yung sarili niya. May mga laban ang masculine na to na you have two choices. Samahan mo siya sa laban na yon at maaari kang tamaan ng ligaw na bala sa dami ng laban niya sa buhay, or hayaan mo munang ayusin yung sarili niya. And whenever he's ready to take care of you and to love you correctly, tsaka mo na tanggapin. Alrighty? Bahala ka kung gusto mong maging mandirigma at sidekick ng masculine na to. Yung Scorpio na aso ko kanina pa sinisipa, sabi, umayos ka feminine, ayan ka na naman. And that would be the Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. See you again in a few days. Oh, sinisipa, umayos ka daw. See you in a few days for your